Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa ipinag-utos na ng DOJ. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng simulan na sa July 6. Senador Erwin Tulfo pinabulaan na ng paratang na hindi sila nangamusta sa mga senador na naipit sa shooting incident sa Senado noong May 13. Ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga contractors sinampahan ng kaso ng DA kaugnay sa 94 million pesos na Ghost Farm to Market Road project. Dating Pangulo Rodrigo Duterte nasa ilalim ng cell monitoring bilang elderly detained person ayon sa ICC. May 27, idineklarang regular holiday sa buong bansa para sa Idil Adha. Metro News Emergency Room ng Ospital ng Maynila isasara mula May 24 hanggang June 1. Para Science and Technology, apoy kayang patayin gamit ang tunog sa halip na tubig. Lifestyle News sa Gibaras Mango Delivery inilunsad ng PhilPost. Music Trivia, ngayong petsa nakamit ng The Beatles ang kanilang ikawalong US #1 single. Ano ang awiting ito? Alamin. Balitang kakaiba, magkaibigan sa Amerika nagkasungkit ng world record dahil sa paglalaro ng pickleball. Oras po natin, 6:48 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Itinuturing ng pugante ng Department of Justice o DOJ si Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihag ito ng DOJ makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hirit na Temporary Restraining Order o TRO at status quo anti-order ni de la Rosa. Puso dito ay pinag-utos na ni DOJ Secretary Frederick Vida sa National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP ang pag-aresto kay de la Rosa sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sinabi pa ni Vida na dapat dalhin si De La Rosa sa ICC upang kaharapin ito ang mga kaso laban sa kanya. The Filipino enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Nagbabala naman si Bida sa mga magkakanlong o tutulong kay De La Rosa sa pagtatago. Inihayag ni Bida na sa ilalim ng batas ng bansa at pulisiya ng ICC, may karampatang parusa para sa mga hahadlang sa pagkamit ng hustisya. Yung mga kababayan natin, naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Yung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, diba, ng ICC, meron din po mga panuntunan na pag meron kang ginawa
para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin. Yan po ang pahayag ni DOJ Secretary Frederick Vida. Samantala, Malacanang nag-iingat sa mga hakbang kaugnay sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Report ihahatid ni Chanel Salazar. Maingat ang Malacanang sa mga gagawing hakbang ng administrasyon kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos batikusin ni dating Senate President Franklin Drilon ang umano'y pagpapasahan ng responsibilidad ng ilang ahensya ng gobyerno sa usapin. Iginit ni Drilon na hindi dapat maisantabi ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings dahil lamang sa teknikalidad. Ayon kay Castro, nauunawaan nila ang punto ni Drilon, ngunit kailangan nakaayon sa umiiral na batas ang bawat aksyon ng pamahalaan. Giit pa ni Castro, hindi binabaliwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan para sa hustisya. Tiniyak din ng Malacanang na magiging mabilis at legal ang aksyon ng gobyerno pagdating sa usapin. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, PNP tinangging splice ang CCTV footage mula sa gun-related incident sa Senado noong May 13. Report ihahatid ni Angel Garcia. Pinabulaan na naman ng pambasang pulisya ang alegasyong sliced o putol ang video kaugnay sa gun-related incident sa Senado na kinasangkutan ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na isumite na sa DOJ ang kabuuan ng ebidensya kabilang na ang CCTV footage at iba pang mahalagang impormasyon para sa masusing investigasyon. Binigyan din pa ng PNP na matibay ang kanilang paninindigan sa mga inihain na ebidensya at nakabatay ang lahat ng kanilang hakbang sa facts, evidences at due process. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Posible namang simulan na sa July 6 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang caucus ay natalakay na posibleng masimulan sa July 6 ang pagliliti sa mga articles of impeachment laban kay VP Sara, Lunes hanggang Miyerkules na magsisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Huwebes ay nakalaan para sa pleadings. Matapos naman ang SONA sa ika-4 na Lunes ng Hulyo, itatakda naman ang plenary session sa umaga ng Lunes hanggang Miyerkules. Posible namang Martes hanggang Huwebes ang impeachment trial kapag may session na, nasisimula naman ang alas 3 ng hapon. Samantala, overhaul sa security protocol ay minungkahi ng isang senador. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Inirekomenda ni Senator Erwin Tulfo ang pag-overhaul sa security protocol ng Senado matapos ang nangyaring shooting incident noong nakaraang linggo. Ayon kay Tulfo, wala man lamang pumoste na Marines o PNP para isecure mga senador na natrap sa isang kwarto habang nagbabarilan ang OSAA at NBI. Tinukoy ng senador ang panganib kung sakaling napasok ang kwarto ng mga kasamahang mambabatas na nagpupulong ng gabing iyon. Sinabi ni Senator Erwin na magsilbing wake-up call ang nangyaring insidente matapos na masubok ang kahandaan ng Senado at nakitang may mga buta sa seguridad at nakita ring kulang sa training ang mga OSAA. Lahat kasi anya ay nakapwesto sa isang sulok na wala namang nakikita kung sino ang kabarilan. Opo, doon po sila nakapokus na doon sa lugar na parang anino ho yata pinagbabaril nila doon. Sana nag-deploy din sila na i-secure yung kwarto kung saan yung mga senador na nagmi-meeting. Kaya nga parang kulang po sa training. And ito po ay awakening po sa security sa Senate mismo na may problema ang security po ng Senate. Isinisi rin ng senador kay suspended Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na commander on the ground ang pagkukulang dahil nagdulot ito ng matinding takot sa mga senador at sa lahat ng mga nadamay sa naturang shooting incident. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Pinabulaan na naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senador Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa kanilang mga senador na dating kasamahan sa mayorya ang nangamusta sa mga senador na naipit sa nangyaring barilan sa mataas na kapulungan noong May 13. Matatanda ang naging emosyonal si Senador Pia matapos sumama ang loob nito sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros. Ayon kay Senador Erwin, nangamusta sila at mayroon silang chat group sa isang messaging app na miyembro ang lahat ng mga senador. Katunayan anya, makikita roon ang pagpapadala niya ng mensahe at maging nina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, gulo sa Senado na iwasan sana kung walang political dynasties ayon sa isang mambabatas. Detalye po iatid ni Grace Mariano. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na kung walang political dynasties ay hindi sana nangyari ang Senate primetime bida na tinampukan ng mga pamilyang nagkakampihan para sa posisyon bilang mga lead characters. Tahasan itong sinabi ni Sandanya sa kanyang naging interpelasyon sa plenaryo ng Kamara para sa Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Sandanya, napilitan ang buong bansa na manood ng teleserye at live action sa Senado sa halip na tinalakay na lang sana ng mga senador ang mahalagang panukalang batas na mas kailangan ngayon ng mga Pilipino. Di ni Sandanya humihina ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigudon ng kapangyarihan sa iilang apelyedo lamang at hindi sa prinsipyo, integridad at kapakanan ng taong bayan. Kung walang political dynasties, di sana naiwasan ang Senate primetime bida. Lahat po yan, may elements ng drama, betrayal, action. Ang starring mga pamilya nagkakampihan para sa posisyon as lead characters. Imbes na napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye live action sa Senate last week, natalakay sana ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas na mas kinakailangan ngayon ng mga Pilipino. Mr. Speaker, nagiging volatile ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigudon ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang. Ang Anti-Political Dynasty Bill ay nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara at tiwala si House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Chairman, Representative Zia Alonto Adjong na matutuloy itong aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Naghain na reklamo sa Office of the Ombudsman ang Department of Agriculture o DA laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga private contractor kaugnay ng umano'y Ghost Farm to Market Road o FRM project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 94 million pesos. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagsasampa ng reklamong grave misconduct at serious dishonesty laban sa 6 na DPWH officials kabilang ang district at project engineers at 8 private contractor sa probinsya bunsod ng umano'y mga Ghost FMR na pinondohan sa ilalim ng 2021 national budget. Inihayag ni Laurel na personal niyang ininspeksyon ang mga proyekto pero wala siyang nakitang kumpletong kalsada. Pinuntahan ko mismo yung earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita. Ghost. No culture? Ghost project? Ghost project. Meron siyang lakaran na dirt road, no? Na ang dinadaanan lang ng tao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. Isa sa mga tinukoy sa reklamo ang umano'y Ghost FMR project sa barangay Kaburan, Jose Abad Santos na nagkakahalaga ng 11.94 million pesos na napaulat na bayad na kahit hindi pa nakumpleto ang proyekto. Ayon sa DA, pinalabas umano na tapos na ang proyekto gamit ang umano'y peking statements of work accomplished, certificates of payment at disbursement vouchers upang mailabas ang pondo ng gobyerno. 774 Balita Ngayon. Nasa ilalim ngayon ng cell monitoring si dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sa kanyang status bilang elderly detained person na may mataas na panganib na matumba bunsod ng kanyang edad at ilang pisikal na karamdaman.
Sa 7 pahinang dokumentong may petsang May 20, inihayag ng ICC Registry na walang naitalang anumang insidente ng pagkatumba ang dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. Hindi naman naglabas ng pahayag ang ICC Registry ukol sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo dahil sa confidentiality. Inihayag pa ng ICC Registry na sa mga bihirang pagkakataon kung saan natutumba ang dating Pangulo ay agad naman siyang tinutulungan ng ICC Detention Center custody staff at ipinapatawag ang medical team upang magsagawa ng pagsusuri. Sinabi rin ng registry na nagsagawa sila ng adjustment sa selda at visiting room ni Duterte upang mas maging komportable at ligtas ang kanyang paggalaw. Abogadong pinagbibintangang taga-areglo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero pumalag. Narito po ang report ni Gina Mape. Maring tinanggi ni Atty. Caroline Cruz ang bintang na inaareglo niya ang mga kaanak ng mga missing sabongero dahil mismong ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang humiling na makipagkita sa kanya. Sa inilabas na statement ni Atty. Cruz, naganap ang unang pulong sa kanyang opisina sa Mandaluyong noong April 20 at bilang Executive Director ng Pitmaster Foundation ay hinarap niya ang mga ito. At nagulat siya dahil hindi alam ng grupong nagtungo sa kanyang tanggapan na siya ay kasama sa mga kinasuhan. Dahil dito na pagkasunduan na muli silang magkita sa Shangri-La, isang pampublikong lugar, at napansin niya na may kumukuha ng larawan ngunit kanyang binaliwala. Kung may audio recording aya ay nahamon niyang ilabas. Itinanggi rin ni Atty. Cruz ang palatang na siya ang nag-asikaso ng mga biyahe sa kasino at isang resort sa iba sambales ng ibang miyembro ng pamilya. Aminado ang abogada na nagbigay siya ng tulong pinansyal na 20,000 pesos bawat isa dahil sa pagdaig sa kanya ng mga ito ng hirap ng buhay kaya nag-alok siya ng tulong gaya ng ginagawa na ng Pitmaster Foundation noong panahon ng COVID-19. Ngunit ang binigay niya ay binubuo ng 500 peso denominations at taliwa sa ipinakitang 40,000 pesos na 1,000 pisong denomination. Wala anyang kapalit ang naturang tulong pinansyal at sila ay may pinirmahang kasulatan. Mayroon anyang mga testigo na magpapatunay. Hindi anya sila mga saksi sa kaso kaya walang saysay na pag-usapan ang recantation o pagbawi ng testimonya. Ayon sa abogada, pinangunahan ni Dayan Riola ang grupo at sinabing umaasa silang matulungan sila ni Cruz na matuklasan ng katotohanan sa pagkawala ng 34 na sabongero mula 2021 hanggang 2022. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, yung Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Miyerkules, May 27, 2026 bilang regular holiday sa buong bansa para sa pagunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Batay sa Proclamation number 1264, ginawa ang deklarasyon alinsunod sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos at sa Republic Act number 9849. Ayon sa Malacanang, mahalagang pagdiriwang sa Islam ang Eid al-Adha na isa sa 2 pinakamalaking kapistahan ng mga Muslim. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:03 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Pansamantalang isasara ang emergency room ng Ospital ng Maynila mula May 24, 2026 hanggang June 1, 2026 upang bigyang daan ng malawakang pagsasaayos nito. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal sa panahong ito ay pansamantalang dadalhin sa 6 na LGU-run hospitals ng lungsod. Humingi rin ng pangunawa at pakikiisa ang pamalang lungsod ng Maynila habang isinasagawa ang pagsasaayos para sa mas ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan. Isa pang Metro News, pamantasan ng lungsod ng Pasig, magkakaroon na ng law school. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Inanunsyo ng pamantasan ng lungsod ng Pasig ang kanilang makasaysayang hakbang kung saan formal na ang pagsisimula ng pagtatatag ng PLP School of Law. Ayon sa pamantasan, ang law school ay itatayo batay sa prinsipyo ng integridad, paglilingkod bayan, mabuting pamamahala at transformative justice. Sa ginanap na meeting ng PLP Board of Regents nitong May 20, 2026, formal na tinanggap ni Dean Raul Pangalangan ang paanyaya ni Pasig City Mayor at Chair ng PLP Board of Regents
Vico Soto na magsilbing founding dean ng PLP School of Law. Si Dean Pangalangan ay dating hukom ng International Criminal Court sa The Hague at dating dean ng University of the Philippines College of Law. Makakasama naman niya sina Attorney Peter John Javier bilang incoming Vice Dean for Academics at Attorney Josephine Bagawisan, Chair ng Technical Working Group. Layo naman ng PLP School of Law na mabigyan ng pagkakataon ang mga karapat-dapat na mag-aral, lalo na ang mga Pasigenyo at mula sa mga pamilyang nangangailangan na makapag-aral ng abogasya at maging abogado na may malasakit, integridad at may tunay na diwa sa paglilingkod sa bayan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 73 centavos. Nasa 71 pesos and 77 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 97 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 45 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 21, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 9, 28, 21, 2, 37, at 23. Muli ang winning number combinations ay 9, 28, 21, 2, 37, at 23. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 33, 8, 5, 17, 18, at 41. Muli ang winning number combinations ay 33, 8, 5, 17, 18, at 41. At may jackpot prize ito na 20,654,909 pesos and 15 centavos. Yan ang recap ng resulta ng May 21, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices. 21 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 75 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Tila hindi na lamang bahagi ng science fiction ang pagpapatay ng apoy gamit ang tunog dahil ipinakita kamakailan ng mga bumbero at mga eksperto sa isang live demonstration na posibleng matupok ang apoy nang walang ginagamit kahit isang patak ng tubig o anumang kemikal. Sinubukan ng San Bernardino County Fire Department ang isang makabagong sistema na binuo ng kumpanyang Sonic Firetech sa tulong ng mga dating acoustics engineer mula sa NASA na dinisenyo para protektahan ang mga kabahayan at kagubatan mula sa mabilis na pagkalat ng sunog. Ayon sa mga siyentipiko, ang paggamit ng infrasound o mga sound wave na may mababang frequency na hindi naririnig ng tainga ng tao ay napakabilis na paraan sa pagpatay ng sunog sa pamamagitan ng physics. Gumagamit din ng system ng mga infrared sensor upang otomatikong matukoy kung may sumikilab na apoy at sa loob lamang ng ilang millisecond matapos makita ang spark o baga ay agad na magpapakawala ito ng sound waves upang patayin ang sunog bago pa man ito lumaki. Bukod sa pagpigil sa mga wildfire, malaking tulong din
gamitin ang teknolohiyang ito sa loob ng mga bahay at negosyo, partikular na sa mga kusina. Dahil sound waves lamang ang gamit ng bagong teknolohiya, walang may iwan dumi, basa o sira sa mga gamit sa bahay kapag ito ay nag-activate. Sa kasalukuyan, sinisimula ng gamitin ang sistemang ito sa ilang bagong tayong bahay sa Altadena, California bilang bahagi ng depensa laban sa wildfire, habang patuloy naman itong sinusuri ng iba pang fire department para sa mas malawak na paggamit nito sa hinaharap. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Guimaras Mango Delivery inilunsad ng PhilPost. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Naglunsad ng Philippine Postal Corporation of PhilPost ng isang special doorstep delivery service upang direktang i-deliver ang mga sikat na mangga mula sa Guimaras sa mga mamimili sa Metro Manila at Metro Cebu, kasabay ng pagdiriwang ng nagpapatuloy na Manggahan Festival 2026 sa Jordan, Guimaras. Ayon sa PhilPost, sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry o DTI at sa Guimaras Mango Growers and Producers Development Cooperative, nilalayan ng proyekto na palakasin ng mga local agriculture products habang nagbibigay ng direktang suporta sa merkado sa mga magsasaka at producer ng mangga sa probinsya. Para makapag-order, maaaring bisitahin ng mga customer ang opisyal na website na mangostometro.com at punan ng mga kinakailangan detalye ng delivery at dami ng order. Matapos nito, maaaring magbayad gamit ang standardized QRPH network at i-upload ang screenshot ng payment receipt. Maaaring makabili ang mga customer mula Metro Manila ng 5 kg box ng premium Guimaras mangoes sa halagang 1,600 pesos kada box, habang ang mga taga Metro Cebu naman ay maaaring umorder sa halagang 1,500 pesos. Ayon sa PhilPost, ang tinatayang oras ng pagdating ng mga order ay sa loob ng 3 hanggang 7 business days, depende sa mga delivery schedules at operational conditions. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nakamit ng The Beatles sa kanilang ikawalong US #1 single. Ano ang awiting ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 22 taong 1965, nakamit ang English iconic rock band na The Beatles ang kanilang ikawalong US #1 hit sa pamamagitan ng awiting Ticket to Ride. Ang awitin ay sinulat ng dalawa sa miyembro ng banda na sina John Lennon at Paul McCartney. Nirelease ang Ticket to Ride noong April 1965. Bahagi ito ng studio album ng banda na may titulong Help. Ang Ticket to Ride ay lumabas din sa sequence na ikalawang feature film ng The Beatles. Napabilang din ang Ticket to Ride sa listahan ng 500 Greatest Songs of All Time ng Rolling Stone magazine noong 2010 sa ika-374 na pwesto. At yan hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, marami ang nahuhumaling ngayon sa paglalaro ng pickleball. Hindi lang bilang isang sport, kundi bilang bonding na rin ng magkakapamilya at magkakaibigan. Pero bukod sa bonding at exercise, naisipan ng isang magkaibigan sa Michigan, USA na gamitin ang pagkahilig nila sa paglalaro ng pickleball upang makasungkit ng Guinness World Record. November 2025 nang isagawa ng magkaibigan na sina Brad Haberkamp at Caleb Dang ang record attempt para sa titulong longest marathon playing singles pickleball, pero noong Pebrero lamang lumabas ang opisyal na pagkilala. Ayon sa Guinness, nasungkit ng dalawa ang world record matapos walang patid na maglaro ng pickleball sa loob ng 28 hours. Batay sa maigpit na panuntunan ng Guinness, 5 minutong pahinga lamang ang pinapayagan sa bawat isang oras na paglalaro. Ginamit naman ng dalawa ang napakaikling oras na ito upang mabilis na kumain, uminom ng tubig at magbanyo bago agad na bumalik sa court. Inilarawan naman ni Caleb ang record attempt bilang isang napakahirap na hamon, lalo na noong umabot na sila sa kalagitnaan ng laro kung saan tila namamanhidnaan niya ang kanyang katawan. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumubok ang dalawa sa pagkamit ng world record. Noong 2024, tinangkari nilang makuha ang parehong titulo para naman sa doubles pickleball, ngunit hindi sila nagtagumpay.
Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Friday. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, eto na mga kanyusik para po sa mga nag-aabang at gustong sumali sa ating Sinabi Niya Yon. Text mo, opinion mo, radio promo. Eto na po ang ating katanungan. Approve ba sa inyong mag-remote o video conference si Senador Ronald Bato de la Rosa para makadalo o makibahagi pa rin sa impeachment proceedings? Ibig sabihin mga kanyusik, no, hindi po pisikal na dadalo si Senador Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial. At siya lang ay nasa remote or video conference, no, makikibahagi po dito sa pagdinig sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. At isa pa, pabor ba kayo sa proposal na Unified Senate Inquiry sa May 13 shootout? Ayan, ulitin ko mga kanyusik, approve po ba sa inyong mag-remote o video conference si Senador Ronald Bato de la Rosa para makadalo o makibahagi pa rin sa impeachment proceedings? At isa pa nating katanungan, pabor ba kayo sa proposal na Unified Senate Inquiry sa May 13 shootout? Ayan. So kung ano pong gusto nyo sagutin dyan mga kanyusik, welcome po yan sa ating programa, no? Ayan, i-text po ang inyong opinion at syempre ilakip ang inyong kumpletong pangalan at lokasyon sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po mga kanyusik, 0929-321-8738. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, May 22, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.